Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig sa mga eksperto ng law enforcement, walang perfect crime, ika nga. Para sa Federal Bureau of Investigation, ang salitang perfect crime ay isang myth o sabi-sabi lamang. Kapanalig, sang-ayon ka ba sa pagmamalaki ng FBI? Maaaring bigyan natin ng benefit of the doubt ang mga law enforcement agencies sa buong mundo na walang perpektong krimen. Pinaniniwalaan nila na ang lahat ng criminal activities ay nag-iiwan ng marks para matukoy, mahuli at maiharap sa batas ang gumawa ng tinatawag na krimen. Sa Pilipinas, inaalikabok, kabundok, o kaya'y nasunog na ang napakaraming kaso ng perfect crime. Sa Pilipinas, maabilidad ang mga kriminal. Mas matindi at magagaling ang mga kriminal sa ating bayan katulad nila ay may hunyango. Nasa harapan mo na, kilala mo, madalas mong nakikita sa mga TV, pinag-uusapan sa radyo at nababasa mo ang pangalan sa iba't ibang pahayagan, pero hindi mo akalain na sila ay may maitim na budhi. Sa ating Kongreso ngayong kapanalig, nagaganap ang sinasabing perfect crime. Ilang dekada na kaya sa kaysaysayan, nagsimula ang Unicameral Congress. Iisang kapulungan, ito ay Kongreso ng malolos na Republika. Ito ay Kongreso ng malolos sa Republika ng Pilipinas noon pang 1898 hanggang 1899 na sinundan ng Philippine Commission noong 1901. Sino ang mag-aakalang ang Philippine Congress na binubuo ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso ay may tuturing na fiatdom of criminals? Di ba kapanalig ang pagnanakaw, pagsisinungaling, paggamit ng kapangyarihan at pera ng bayan para sa sarili ay isang krimen? Unang nabunyag ang pagnanakaw ng mga mambabatas sa Kaba ng Bayan noong 2012, sangkot sa 12 billion pisong pork barrel fund scam na kinakasangkutan ni Napoles ang 20 incumbent na senador, 100 kongresista, mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, maging ang Office of the President. Kinasuhan at nakulong ang ilang mambabatas na sangkot sa pork barrel scam, tulad ni dating Senate President Juan Ponce Enrile, Ramon Bong Revilla at Jingoy Estrada na pinawalang sala sa kalaunan ng korte. Di ba kapanalig, ito ay may tuturing na perfect crime. Dahil nga sa katawalian, idiniklara ng Korte Suprema ang Priority Development Assistance Fund, PDAF, o kilala sa tawag na pork barrel ng mga mamabatas na unconstitutional noong taong 2013. Bawal na, sabi ng Korte Suprema, maabilidad pa ang mga kriminal sa Kongreso. Pinilitan lamang ng PDAF ng line budgeting at unprogrammed appropriation sa national budget ng Pilipinas kada taon. Kapanalig, bago ipagbawal ng Korte Suprema ang PDAF, ang pork barrel funds noon ng isang senador ay 200 million peso lamang, sa mga kongresista ay 70 million peso kada taon. Perfect crime, walang napapatunayang nagkasala sa mga mambabatas. Para naging legal pa ang pagnanakaw ng mga mambabatas sa Kaba ng Bayan. Dahil nga perfect crime ang pagnanakaw sa Kongreso, nakalipas ang 13 taon, ito naman ibinunyag ni Senador Pamphilo Lacson na ang ilang kongresista ay tumatanggap ng 15 billion pesos pork barrel, habang ilang senador ay nakakakuha ng 5 hanggang 10 bilyong pisong pork barrel. Ang sabi ng senador, they are back with a vengeance. Ang garapalang pagnanakaw ay natuklasan ni Lacson sa pagbusisi sa panukalang 2025 national budget. Por Diyos por Santo, kapanalig. Ang maliit na barangay ay tumatanggap ng 1.9 bilyong pisong budget allocation. At isa pang maliit na bayan ay pinaglalaanan ng 10 billion pisong budget. Kawawa ang mga Pilipino. Kawawa may hirap. Kaya tandaan natin, kapanalig, sinasabi sa Proverbs 11:1, the Lord detests dishonest schemes, but accurate weights find favor with God. This verse highlights the importance of honesty in public and business practices. Binigyan din ni Isaiah 33:15, he who walks righteously and speaks what is right, who rejects gain from extortion
and keeps his hand from accepting bribes. Kapanalig, corruption po ang matinding sanhi ng kahirapan ng bansa. Wala na tayong isiping pang iba. At bilang mga mamamayan, dito po ang bigyan natin ng atensyon. Corruption. At sana magkaroon po tayo ng mga tunay na lingkod na lalaban sa korupsyon sa sistema ng pamahalaan. Sabi nga ni Mayor Magalong ng Baguio, umaabot ng 40% ang korupsyon sa gobyerno ngayon. Kawawang Pilipinas. Pero habang buhay may pag-asa. Meron Diyos ng katarungan na tutulong sa atin. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.